So, nawa ay maging maayos yung application. So, yun po yung dahilan. Wala pong buntis. At gaya ng sinabi ko, madalas kong sabihin, huwag kayong mag-alala. Hindi kayo mawawalan. Yun lang. Kayo na nagsabi, kayo na nagdugsong. Hindi ko lang din alam kung magkakaroon kayo. Okay na ba? Nabuksan na? Sorry talaga. Hindi ba? Yan, nabuksan na. Meron pa ba ako mahalagang announcement? Wala na. Wala naman ako nakalimutan. Hindi, huwag na yun. Sa leaders na lang. Baka mahingit sila eh. Sumama. Okay, konting mabilis na review lang, no? So, nandito pa rin po tayo sa chapter 9 verses 1 to 19. Hindi ko alam kung 117 lang yan, ano? Yung conversion ni Paul. Review lang natin, nakailang points na tayo dyan at sana patuloy kayong nare-recall yung conversion story nyo or yung conversion experience yan. Yung first point, yan po yun. Yung second point, that's yung third point, yan po yan. Marami siyang sub-points, yan, marami tayo. No? Yan yung natapos natin. May pang-apat po tayo. Sinisikap kong magkaroon ng alteration. Hindi ko alam kung kailangan ko pang magkaroon ng pang-5 puntos at paano magkaroon ng alteration para mapanatili. So, Paul's prayer engagement after personal encounter with the risen Christ. No? Yung pakikipagniig ni Pablo sa panalangin matapos niyang makatagpo o matapos siyang personal na katagpuin ng muling nabuhay na Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po muli sa napakagandang umagang ito. Nakakalungkot man isipin na meron kaming bagyong nararanasan at maraming mga lugar ang ibinalitang direktang maapektuhan. Ingatan mo po yung mga lugar na yon, ingatan mo po yung mga taong nakatira doon. Nawa, hindi maging dahilan ng bagyong Nando ng pagkasira, pagkapahamak ng sinuman at pagkasira ng anumang ari-arian, ng kanino mga ari-arian. Salamat dahil sa lugar namin ay maganda at napakaganda ang aming panahong nararanasan. Salamat sa kalakasan at kasiglahan ng katawan na meron kami, taglay namin sa sandaling ito. Salamat sa kalayaan ng pagsamba na patuloy naming na-enjoy sa mga panahong ito sa aming lugar at sa aming kalagayan. Dalangin ko, hindi po ito mawalang kabuluhan. Alisin mo po, Panginoon, ang anumang maaring maging balakid at hadlang upang lubos kaming magpagpala ng siyong salita na ipapahayag sa kalagitnaan ng kapulungan ito. Maganon din sa mga makakarinig nito na nagla-live ngayon or makakapakinig ng recorded video ng mensaheng ito na ipinaririnig o nais mong ipaabot, ipahayag sa aming kalagitnaan. Panginoon, dalangin ko rin na linisin mo ang aming puso sa anumang uri ng karumihan upang ito ay maging isang mabuti at malinis na sisidlan na handang tumanggap ng iyong salita at magpasakop ng lubos dapat nang may pagpapakumbaba sa pagsunod sa iyo at sa pagsasapamuhay nito paglabas sa lugar nito sa mga susunod pang araw ng aming buhay. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong salita, pagpalain mo po ang iyong tagapagsalita, pagpalain mo po ang lahat ng makakapakinig ng iyong salita upang mabigyan namin ng lubos na pagpapala ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay sa pamamagitan ng pagtupad at pagsasapamuhay ng iyong salita na aming matututunan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Nakakatuwa naman kasi parang wala naman yata sa atin isa man sa kabahagi ng Eastwood Christian Fellowship na dumalo sa rally ngayon sa Luneta. Oo. At saka wala pang umuwi sa Davao Tinanong ko yung principal namin nung Friday ba yon, nag-meeting kami. Sabi niya, nag-discuss siya ng mga legal issues at kaming mga government employee ay bawal na maging partisan.
makibahagi sa mga political na partido, no? Neutral, no? Hindi ko alam kung may mga pumunta sa rally, pupunta sa rally. Ako ay nadala ng pumunta sa rally kasi noong minsan sumama ako at nais naming ipahayag yung aming kahilingan ng pagtaas ng sahod, ng salary increase. Pagpunta namin sa Calao, ay pinagdadala kami ng banner na Gloria Resign. Hindi yun ang dahilan. No? So, sabi naman po ng maraming tagapangaral na naririnig ko, tayo po ay malaya na magpahayag ng ating damdamin sa pamahalaan sa isang tama at mapayapang paraan. Dati nung bata ako, mahilig akong sumigaw din, sama-sama, no? Yung makibaka, wag magbaboy. Hindi na pwede kasi hypertension ako, may na level 2, stage 2 hypertension ako, kaya gulay na lang. Hindi na pwede ng baka tsaka baboy. Okay, balikan natin, natapos tayo. The Savior removed soul's physical vision. So matapos niyang makita ang Panginoong Hesus, marinig ang tinig ng Panginoong Hesus, makakita ng isang napakaliwanag na nagpapahayag ng matinding kaluwalhatian ng Panginoong Hesus, si Saul ay bumagsak. No? Bumagsak siya sa lupa. Yun po yung pangyayari. No? At kasunod po ng pagbagsak, at pagkarinig sa tinig, ito may sasabihin sa kanya, at pagkatapos na sabihin sa kanya kung ano yung kanyang gagawin, ay mawawala ang kanyang paningin. No? The Savior, the Christ, Jesus Christ, removed Saul's physical vision. Magiging isa siyang bulag. Bubulag siya, mawawala ang kanyang paningin. But get up and enter the city, and it will be told to you what you must do. Then right after that, siya, sa pagtayo niya, siya ay mawawala ng paninging physical. Ito po yung sinabi sa kanya, ito po yung pangkalahatang tagubilin sa kanya. Dahil siya ay nakabagsak, sabi sa kanya, tumayo ka at pumunta ka sa syudad, pumasok ka sa syudad na talaga namang gusto mong puntahan, na siya namang mission mong puntahan, at sasabihin ko sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin. Right after that, siya ay mabubulag. At nung sabihin sa kanya yon, hindi pa siya nabubulag, no? Parang kung pag-aaralan natin yung sequence, no? Sinabi pa lang sa kanya yon, hindi pa siya nabubulag. Sinabi na kagad sa kanya kung ano ang kanyang gagawin, at sinabi rin sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Anong gagawin niya? Tatayo, papasok sa lungsod, at magantay sa direksyon, sa patnubay, sa karagdagang tagubilin na ibibigay, na ipinangako sa kanya ng Diyos. No? Hindi niya pa natatanggap yung tagubilin. Ang maliwanag pa lang sa kanyang sinabi ay tumayo at pumasok. Pagkatapos pumasok, ang sabi sa kanya, wait ka lang. Wait ka muna. Hantayin mo muna kung ano yung iba pang ipagagawa sa'yo. Yun yung pangako sa kanya. Sasabihin sa'yo, pag nasa syudad ka na, sa loob ka na ng syudad, kung ano pa yung dapat mong gagawin sa susunod. Hindi niya pa ito tinatanggap, pero ito ay ipinangako na sa kanya. Para bang sabi dito ng Daniel Matthew Henry, di pa talaga sinabi ng Diyos yung plano sa kanya. Ang sinabi, parang gusto sabihin, antay ka muna. Hayaan mo munang magkaroon ka ng maikling panahon para pag-isipan, no? Pag-isipan mo muna, let him consider for a while, no? Pag-isipan muna, magmuni muna kung ano yung kanyang ginawa. Na pag ginagawa o nais gawing pag-uusig sa mga Kristiyano. Pag-isipan mo munang muli kung gaano ka naging napakasama sa harapan ng Diyos
at kung gaano katindi ang iyong ginagawang kasalanan. Mag-isip-isip ka muna. Habang hindi ko pa sinasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gagawin o susunod na gagawin. Let him deeply humbled. Hayaan mo munang lubos mong maramdaman. Makaramdam ka ng pagpapakumbaba sa magaganap, sa susunod na magaganap sa iyo. At yun nga yung pagkanyang physical na pagkabulag. At pagkatapos nun, sasabihin sa kayo kung ano yung mga hakbang na dapat mong gawin. Ito yung lesson kagad doon. Ayan pala, no, nasabi ko kagad pala, yung sinabi ko kanina. No? Nakasulat ko pala. No? Anong lesson doon? Christ has never left anyone who was brought to such a point, no? Hindi iiwan ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ang isang tao na dadalhin niya sa isang sitwasyon. Yung Diyos, yung Panginoong Yesus na nag-udyok sa Kanya, nagsabi ng kung gaano siya makasalanan kat hindi yung kanyang kasalanan, ang siya ring mag-aaliw sa Kanya. No? Ito yung gusto kong bigyan ng diin dyan sa sinabi ng Danyong Matthew Henry. Ulitin ko sana masundan nyo. Sabi sa kanya, hindi pa siya binubulag, ang pangako na sa kanya, sasabihin ko sa iyo kung ano ang susunod mong gagawin. Meron kagad na pangako. Dinala siya ng Diyos sa isang sitwasyon na siya ay usigin sa kanyang kalooban, sa kanyang budi, sa kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan at kanino siya talaga lubos na nagkasala. Pero sinabi rin agad, ipinangako rin agad sa kanya na kung ano ang kanyang gagawin sa susunod kapag nakapasok na siya sa syudad. Ito yung sinasabi ng Daniel Matthew Henry. Dinala siya ng Diyos sa ganung sitwasyon. Bumagsak, nagpahayag, inusig ng kanyang budi. Pero pagkatapos nun, sinabi sa kanya, pinangako sa kanya, ano ang dapat mong gawin? Pag ikaw ay dinala ng Diyos sa isang sitwasyon, halimbawa, yung kagaya kay Paul, sinabi sa iyo, inusig ka ng Diyos, may kasalanan ka. Usually, pag ang taong nagsabi sa iyo, ang sama mo talaga, wala kang kwentang tao, baka sabihin pa sa iyo, dapat sa iyo mamatay na. O magpakamatay ka na lang. Minsan ganun ang tao, di ba? Pero ang Panginoong Yesus hindi ganun. Pag sinabi niyang makasalanan ka, may ginagawa kang kasalanan na dapat mong iwasan. Sasabihin din niya sa iyo kung ano ang dapat mong gawin para hindi ka magpatuloy sa pagkakasala. Kapag naman inilagay ka ng Diyos sa isang mabigat na sitwasyon, alam ba, kagaya ko, nagkaroon ako ng stage 2 hypertension, ng karamdaman, inilagay niya ako sa ganitong sitwasyon. Hindi niya lang ako inilagay sa sitwasyong ito, meron din siyang ipinangako sa akin na dapat kong gawin para ako ay magpatuloy sa aking ginagawang paglilingkod at maayos na pamumuhay. Nasabi ko nga doon sa systematic theology, dapat siguro yata uminto na ako kasi dapat magbawas ako ng loads ng mga activities. Kasi sa school, hindi ka pwedeng magbawas, binabayaran ka. Baka ba dapat dito sa school, sa church, magbawas ako ng activities. Kasi simula pa lang ng discipleship. Diba? Yun ang pwede kong maging reaction. High blood ako, dapat uminto ako. Pero kaagad sinabi sa akin ng Panginoon na, hindi ka dapat matakot. Sapat ang aking biyaya, sapat ang aking lakas para ikaw ay tulungan at makapagpatuloy sa iyong ginagawang maglilingkod. Naintindihan nyo ba? Kapag nilagay ka ng Diyos sa isang matinding hamon, merong gustong ipagawa sa iyo. Sasabihin niya kagad, magsasalita kagad siya, ipapahayag niya sa iyo kagad. Actually, marami nga naman babasa sa salita ng Diyos. Sasabihin niya sa iyo kagad, huwag kang matakot. Hindi kita pababayaan. Lagi kitang sasamahan. Kapag inilagay ka sa isang sitwasyon, kanina may karamdaman, na meron kang namatay, na mahal sa buhay, ipinahintulot niya ng Diyos. Sasabihin din sa iyo ng Diyos, at ipapangako rin din sa iyo ng Diyos, na nawala man ang mahal mo sa buhay, ako kailanman hindi kita iiwan. Sasabihin niya sa iyo na
Hindi binabago ng iyong sitwasyon yung kung anong klaseng Diyos ako. Hindi nun naaapektuhan kung gaano kabuti ako, magiging kabuti ako sa iyong buhay. Amen? Kapag nilagay ka ng Diyos sa isang mapaghamong sitwasyon, sa isang mabigat na sitwasyon, sa isang matinding sitwasyon, kagaya ng kay Saulo, kung iisipin mo, pinagpauna na ng Diyos kung ano yung kanyang pinangakong dapat mong gawin sa mga susunod na hakbang. Huwag nating kalimutan na hindi tayo inilalagay ng Diyos sa isang lugar, sa isang mabigat na sitwasyon na hindi niya tayo tutulungan at aaliwin. Kapag nangusap siya sa ating puso, merong pag-uudyok na inilagay siya sa ating puso. Tayo din ang kanyang aaliwin. Ang sabi sa Biblia, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3, God is the God of all comfort. Ang ating Diyos ay Diyos ng lahat ng kaaliwan. Tanungin mo nga yung katabi mo, nasa mabigat ka ba at mapaghamong sitwasyon? Nilagay yan ng Diyos. Nilagay kaya yan ng Diyos sa sitwasyon yan. At ipinagpauna niya na. Actually, sabi nga sa Old Testament, madalas niya sabihin, I'll go ahead of you. Nauna na ang Diyos kung saan ka papunta o patungo. Amen? Oo. Kaya, yun ang sabi niya kay Saul. Pumunta ka doon, mabubulag ka, pero wag mong kalimutan, pinagpauna ko na, sasabihin ko sa iyo kung ano ang susunod mong gagawin. Hindi tayo pababayaan, iiwan kailanman ng ating Diyos. Amen? Oo. At isa pang matututunan natin dito, no? Nagpakita siya, nagsalita, pero hindi siya, nagpakilala siya, di ba? Sino? Who are you, sir? Or who are you, Lord? Ano sagot ng Panginoong Hesus? I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. Yun lang ang pinag-alam niya. Pero sabi sa kanya, meron pa akong gustong sabihin sa iyo. Later lang. Makikita natin dito na ang Diyos, ang Panginoong Hesus, nagpapahayag ng kanyang sarili sa isang taong kanyang pinili at tinawag para maging kanya, para iligtas niya ng dahan-daan, ng unti-unti. Meron ba sa inyo rito na nung nakilala mo ang tinanggap mo ang Panginoong Hesus, sasabihin mo, kilala kagad kita? Kahapon nga, di ba? Kagabi nga, no? Mag-asawa kayo, tapos sabi niyo, marami ka pang malalaman tungkol sa iyong asawa. At yun din po ay totoo sa Diyos. Habang nagpapatuloy ka sa iyong tama at maayos at malapit na relasyon sa Diyos, unti-unti mo siyang makikilala sa iyong buhay. Amen? Excited ka na bang patuloy makilala ang Diyos sa iyong buhay? Marahil si Saul, excited. Ang nalaman niya lang, I am Jesus of Nazareth. At pagkatapos nun, nasa puso niya marahil, naniniwala akong lubos, inilagay sa Diyos, ng Diyos sa puso niya ang pananabik na lubos na makilala ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Sa mga susunod, nakikita natin, napaka-crucial ng first 3 years sa buhay ni Saul. Makikilala natin siya sa ating buhay. Ang sabi nga nung narinig ko, mamamatay na lang tayo, hindi pa natin lubos na kilala ang Diyos. We are finite as human beings, and God is infinite. We have limited knowledge, with limited wisdom. Hindi talaga natin lubos na makikilala ang Diyos. Pero ang nakakatuwang isipin doon, ipapaalam sa iyo ng Diyos, magpapakilala sa iyo ang Diyos ng mga bagay tungkol sa Kanya na kailangan mo upang patuloy kang lumago sa iyong pananampalataya. Amen? Hindi mo talaga 100% makikilala ang Diyos, pero sapat ang gagawing pagpapahayag ng Diyos
para makilala mo siyang lubos, lumago ka sa iyong pananampalataya at maging matagumpay ka sa iyong buhay Kristiyano hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hanggang sa mamatay ka. So may dalawa na tayong lesson, ano? Wala pa tayo dun sa nabubulag. Ayan. The man who traveled with him stood speechless, no? Gusto ko lang daanan ito. Hearing the voice but seeing no one. No? So yung Paul's companions heard the voice but saw no man. Nakarinig sila ng tinig pero wala silang nakita. They heard Paul speaking but did not see the one to whom he was speaking. Narinig nila si Saulo na nagsasalita pero hindi nila nakita kung sino yung kinakausap ni Saulo. Nor did they hear distinctly, hindi rin naging malinaw sa kanila kung ano yung sinabi kay Pablo o kay Saulo. And so those who went there to be instrument of Paul's anger, yung mga taong yun nakasama niya, marahil mga temple police, kasama niya para maging instrumento ni Pablo sa kanyang galit laban sa iglesia, laban sa mga Kristiyano, laban sa mga mananampalataya, ay magsisilbing mga saksi sa kapangyarihan ng Diyos. Magiging mga witnesses sila. No? Magiging mga saksi sila dahil nakakita sila, nakasaksi sila ng isang mahimalang pangyayari. Ang tanong, ano na ang nangyari doon sa mga kasama ni Saulo na nakasaksi ng kamangha-manghang bagay mula sa Diyos? Meron ba kayong nabasa? Wala, paulit-ulit, sana nire-review niya. Ano? Meron ba kayong nabasa tungkol sa kanila? Doon sa mga kasama ni Saulo? Ha? Meron kayong nabasa? Meron tayong mababasa? Oo. Ito yung sagot. Sagot natin. How far his fellow travelers were moved by this? Ano yung naging epekto nito? No? Ano yung naging, gaano ang naging epekto? Ano ang naging epekto nito doon sa kanyang mga kasama? They stood speechless. Nakatayo sila at walang masabi, nakatulala. Naguguluhan as if confused. And that's all. Sabi, yun lang. Wala na tayong malalaman tungkol sa kanila. We do not find any of the others were converted. Wala po tayong magbabasang kwento, nagsabi na yung kasama ni Pablo o ni Saulo doon sa pangyayaring yon ay nakakilala din sa Panginoon. Bagamat nasaksihan nila, nakita nilang liwanag, at sila ay namangha at hindi makapagsalita. Pero wala sa kanila, ni isa man sa kanila ang nagsabi ng, Who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? O wala rin naman ibang nagsabi sa kanila na, What will thou have me to do? Ano ang dapat kong gawin kagaya ni Saul? Anong lesson ang gusto kong bigyan ng diin dito na nabasa ko sa Daniel Matthew and Return? Nakasaksi sila ng kamanghamang bagay, pero ang maliwanag na naganap sa mga susunod na kwento, si Apostle Paul, si Saulo, si Pablo, ay nagkaroon ng conversion experience. Na-born again si Saulo. Pero dito sa mga kasama niya, bagamat pare-pareha silang nakasaksi ng isang kahanga-hanga kamanghamangang bagay, walang nabasa, walang nasabi kung sila nga ay naging mga mananampalataya din. At yun yung lesson dito. No external means will be themselves produce a change. Walang tinatawag na panlabas na pamamaraan sa kanilang sarili ang magbubunga ng pagbabago ng kalooban. Tandaan nyo yan. Sino at paano lang po magkakaroon ng pagbabago, ang magdudulot ng pagbabago sa kalooban ng tao? Sino lang? Ang Diyos lang. Ang banal na Espiritu lang sa pamamagitan ng kanyang masaganang biyaya.
Lagi ko yan paulit-ulit. Maraming tao ang nakasaksi sa himala ng Panginoong Hesus. Maraming tao nakasaksi sa mga himala ng mga apostol at maging ni Philip na hindi apostol kasama sa 7 pinili na nagapagbahagi ng pagkain. Pero marami rin sa kanila ang hindi nanampalataya sa Diyos. Hindi na born again. At ito'y malaking paalala sa atin, isang mahalagang paalala sa atin, na hindi ito sa ating kakayahan, hindi ito sa kung ano ang gagawin natin para makakilala ang isang tao sa Panginoon, kundi sa kung ano ang kayang gawin at ano ang gagawin ng Diyos sa buhay ng isang tao para siya ay makakilala. Para maintindihan niyo yung example ko. Minsan tayo bilang Kristiyano, may mga kapamilya tayo, may mga kaibigan tayo na gusto nating sharean, tama? Yan po yung isa sa ilalagay sa puso ng isang Kristiyano, totoong Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. Ang ibahagi ang kanyang pananampalataya, ang kanyang karanasan ng pagkakilala sa Panginoon, una sa kanyang mga mahal sa buhay, pangalawa sa kanyang mga kaibigan, pangatlo sa mga taong kanyang laging nakakasalamuhat. Normal yan, tama yan, at dapat ganyan ang nararamdaman mo. Tanongin mo ang katabi mo, ganyan ba nararamdaman mo? Ganyan ba ang laman ng puso mo? Na gustong-gusto mong ibahagi si Kristo sa iba. Dapat. Yan ang katotohanan, ikaw ay totoong na born again. Amen? Pero wag mong kalilimutan na hindi sa galing mo, sa kakayahan mo, mabuborn again sila. Mabuborn again sila kung sila, ang banal na Espiritu ay kikilos sa kanilang buhay, sa kanilang puso, mararanasan nila ang masaganang biyaya ng Diyos at bibigyan sila ng pananampalataya ng Diyos upang tanggapin ang masaganang biyaya ng kaligtasan sa kanilang buhay. Example, ito yung babalik ako. Yung nanay ni Nadet, gustong-gusto niya yung mga kapatid niya makakilala sa Panginoon. Kaya gagawin niya ang lahat para magkaroon siya ng pagkakataong magbahagi sa kanila. Pero itong mga kapatid, yung mga ilang kamag-anak niya, nakikita yon at sasamantalahin yung pagkakataong yun para siya ay samantalahin. Hihingi ng tulong. At nang nasa isip nila, hoy, hindi ako nito papahindian. Kasi Christian yan. Siyempre, ayaw niyang magkatampo ako sa kanya. Diba? Ganyan nga, no? Pag hindi mo pinautang kasi, nagtatampo eh. Oo. Pero, hindi ako ganun kagaya ng nanay niya. Nagigets niyo ba ibig sabihin? So, sasamantalahin, mangungutang, manghiram, hihingi. Eh ikaw naman, dahil ayaw mo siyang sumamaang loob, gusto mong mag-build ng rapport, ng friendship, ng pagkikipagkaibigan, nang sa ganon, magkaroon ka ng pagkakataong mag-share, gagawin mo yun. Magiging mabait ka, tutulungan mo siya sa abot ng iyong makakaya, di ba? Yung isang co-teacher ko, ganon, sabi nung assistant principal, sir, sabi niya, mini-minister ko yan. Doon sa school, magkasama sila eh. Tapos, na-promote yun, lumipat sa amin. Niya. Pastor, alam niya, patuloy mo siyang i-minister. Pag nagkita kami, tatanungin ko yung assistant principal, baka principal na ngayon. Kasi nakita ko na itong tao pa lang itong mini-minister niya, eh abusado. Kasi nung mini-minister ko, alam niyang gusto ko siyang maging kaibigan, ini-invite ko siya dito sa church, taga rito kasi sa lugar natin, nagkataon pa, kalugar natin, kapitbahay. Alam niya, nakakwento ko na ito dati, na gusto ko siyang mabahagian ng utang, 5,000. Siyempre, may katwiran, may sakit, sabi po, hawa ka nun. Pinautang ko 5,000. Binayaran naman ako. Thank you Lord, binayaran ako. Mga ilang panahon, umutang, 12,000. Doble, may higit pa. Ang masakit, ayaw na akong bayaran. Grabe. Pinahirapan akong maningil. Siningil ko ng siningil. Kasi mas mataas sa akin ang sahod niya. Master teacher 1 lang ako, master teacher 2 siya. Malaki siyang sahod niya.
Binayaran na naman ako, napilitan. Tapos bumalik na naman sa bayan ng utang. Di ko na pinautang. Sabi ko, mag-aaway lang din tayo sa susunod pag di ka nagbayad, i-advance ko lang. Alam niyo yung point? Alam niyo yung point? May mga taong ganun sinasamantala ka. Kasi alam nila, gusto mo silang i-minister. Tayo naman, nagpapasamantala tayo. May mga ganun. Kaya madalas kong sabihin, madalas kong illustrate, di ba? Halimbawa sa senior, yung pagbibigay ng bigas, napakaganda ng layunin ni Brother Bruce. Gusto niya mabigyan ng bigas, hindi lang yung mga church members, kundi yung mga neighbors. Bakit? Gusto niya mag-create ng friendship at ma-invite sa church at mabahagian, ma-invite sa Bible study. No? But it's not the rice. It's the grace of the Lord that will save them. Yes, maganda yan. Gumagawa tayo, nag-iisip tayo ng paraan. Ginagawa natin para magkaroon tayo ng oportunidad. Pero hindi yun. Lagi ko sinasabi yan. Hindi yung pagtulong natin ang makakapagligtas sa kanila. Ang makakapagligtas pa rin sa kanila ay ang Espiritu at biyaya ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing huwag tumulong, ha? Ang sinasabi ng Biblia, tumulong ka. Pero hindi yung pagtulong mo, hindi yung effort mo ang magliligtas sa kanila. Ang Espiritu ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ang magliligtas sa kanila. Naintindihan niyo ba? Oo. At paalala na rin, kung tutulong kayo o magbibigay kayo ng tulong sa talagang nangangailangan. Magkaroon din kayo ng discernment. Baka inaabuso na kayo. Tutulong tayo sa isang tao, hindi una, ito paalala ko sa inyo, tutulong tayo sa isang tao, hindi una sa lahat gusto natin siyang mashiran. Ulitin ko tutulong tayo sa isang tao, hindi una sa lahat gusto natin siyang mashiran. Tutulong tayo sa isang tao dahil siya ay nangangailangan. Yan ang sabi ng Biblia. At maaring gamitin ng Diyos na pamamaraan yung ating pagtulong para siya ay mabahagyan. Gusto ko ring inform sa inyo, 2 years ago, may namamalimos dito mag-ina. Tapos ng Bible study namin, may pagkain, binigyan ng pera. Kamakailan lang nakita ko. After 2 years, nagpunta sa lugar namin, sila pa rin mag-ina. 11 years old na, dati yata 9 years old. Honestly, hindi ako mahilig tumulong sa mga namamalimos sa lansangan, lalo na kapag nakita kong malaki at malakas pa ang pangangatawan. Iyan po ay pagkukonsinti ng katamaran. Pag matanda. So, pinakiusapan ko, kinuha ko yung impormasyon, totoo ba sinasabi nitong taong to? Kasi nakita ko, kung siya ay talagang dapat tulungan, dapat siyang tulungan. Kinuha ko yung impormasyon, saan ka nag-aaral, taga Burgos siya, dito siya nag-aaral, nung grade siya, sino advisor niya, nilista ko yun. At pinakausapan ko si Brother Paulo na imbestigahan. Mabuti na lang, malapit yung school ni Brother Paulo doon sa Sorrento. At tama naman, yung bata 11 years old, na grade 2 pa rin, at ang kaisipan niya ay pang 7 taon. Dahil madalas, 2 beses lang sa isang buwan, pumapasok. At ang nanay niya ay may sakit, pero meron pang kinakasama. Sabi ko, kausapin mo yung advisor, Brad Pao, para encourage na hindi siya manatiling mamamalimos, kundi encourage siyang mag-aral ng mabuti. Kausapin yung advisor. At sabihin sa kanya na kapag papasok ka sa eskwelahan, sa araw na yon, napapasok siya, bibigyan siya ng 20 pesos na baon. Galing sa ating benevolence fund. At hindi natin alam kung gagamitin din ng Panginoon yun na pamamaraan para yung batang yun, maging yung nanay na yun, ay makakilala sa Panginoon at mabagyan makakilala sa Panginoon. Naintindihan niyo po ba yung punto ko? Pag kailangan tulungan, dapat tulungan. Panalangin natin kung gusto nating mabahagian, pero hindi yung tulong natin ang makapagliligtas sa Kanya, kundi ang banal na Espiritu at ang masagana
Biyaya ng Diyos. Modesty aside, taon-taon, maliban ngayon, mula nung pandemic, gusto kong i-share sa inyo, baka pwede nyong gayahin. Taon-taon pumipili kami ng isang estudyante doon sa school na pinag-aaralan ko. Nabibigyan namin ng baon araw-araw. Merong isa, nakagraduate na ng grade 10. Nung pandemic, hindi na namin na ituloy. Pero siguro magandang ituloy-uli namin yon. Mag-isip, maghanap ng mga batang dapat tulungan. Actually, dyan po nakalaan ang ating benevolence fund. Tandaan po natin, ang benevolence fund po natin hanggat maaari ay dapat itulong hindi sa mga miyembro. Tandaan po natin, ulitin ko, ang benevolence po natin, fund po natin ay una sa lahat dapat nakalaan para itulong, hindi para sa ating miyembro. Bakit po? Galing na nga sa atin yan eh. Dapat yan ay nakalaan para itulong sa iba. Kung magbabalik kayo sa Old Testament, pagka-aani kayo, yung mga nasa gilid, huwag nyo nang kukunin yung mga nalaglag. Yun ay para sa mga dayuhan. Bagamat pwede pa rin natin gamitin, pero hindi tayo mananalangin na meron tayong maging isang miyembro na magkaroon ng matinding pangangailangan, di ba? Para makahingi lang ng tulong. Siyempre, wala naman ganun, ano? Uy, pastor, nakakaingit naman, di ako nakakahingi ng tulong. Gusto mo magkasakit ka? Ayaw mo naman siguro, di ba? Gusto mo mamatayan ka? Oo. Naiingit nakahingi ng abuloy. Bakit gusto mo mamatayan ka? Di ba? Kaya nga sa school, pag may nanghingi ng abuloy, magbigay na tayo. Kaysa tayo yung manghingi ng abuloy. Oo. Tama? It's better to give than to receive. Pero kung meron sa isa sa kalagitnaan natin, na may pangangailangan, ginagamit natin ang benevolence fund natin, kasama pa yung personal nating mga tulong. Naintindihan niyo ba ako? Naintindihan mo ba ako, Sister Alice? Para hindi na ako tatanungin ni Sister Alice kung sino bibigyan. Tanungin niyo kung sino ang area coordinator ninyo. Sila ang nakakaalam sa lugar ninyo kung sino ang dapat tulungan. Di po ako galit, nagpapaliwanag lang. Ha? BP ko. Hindi ako nag-BP naman ako 130 over lang. Hindi pa siguro tumataas to, no? Okay, wala pa rin ako. Wala pa ako dun sa nabulag. Yan. So Saul got up from the ground and though his eyes were open, nakadilat, he could see nothing. And leading him by the hand, they brought him into Damascus. And for 3 days, he was without sight. And I neither ate nor drink. Ako personally, balik ako sa Sister Alice. Ang maintenance ko, buwan-buwan ngayon dahil sa aking sakit ay napakalaki. Nung na-hospital ako sa emergency, ang laki ng binayaran ko. 160 pesos. At ang maintenance ko buwan-buwan ay 495. Wala pa sa 500. Praise the Lord. Hindi ganun kalaki. No? Kasi yung co-teacher ko, sabi niya, sir, nung ako nagkasakit ng ganyan, ang maintenance ko araw-araw, mahigit 200. Isang araw. Ang maintenance ko isang buwan, 495. Madalas, sobra-sobra yung extra blessing ng Panginoon sa akin para bumili ng aking maintenance. No? Ha? Okay. So, tingnan natin, ano? Yun yung nangyari sa kanya. Tingnan natin yung naging condition ni Saul, no? After nung marinig niya salita. He arose from the earth, bumangon siya mula sa lupa, tumayo siya. When Christ commanded him, when his eyes were open, he saw no man. Wala siyang nakitang tao. It was not so much this glaring light, hindi yung kanyang pagkabulag ay hindi dahil sa lubos na nakakasilaw na liwanag, but the sight of Christ, kundi dahil sa pagkakita kay Kristo. Sa Old Testament, pandaan natin, no? Yung glory ng Diyos. Kapag nakikita tayo ng mga sobra silang nasisilaw. Tatakot nga sila. Ikaw na lang, Moses, ang makipag-usap kasi natatakot kami na humarap sa Diyos. Baka kami mamatay. So yun naging ka-epektos niya sa pagkikita niya sa Panginoong Hesus, no? That had this effect on him. This is how believing sight, yung paniniwala ng pagkakita,
of the glory of God in the face of Christ dazzles. Ganun nakakasilaw ang kaluwalhatian ng Diyos na taglay ng mukha ng Panginoong Yesus. The eyes making them blind to all things here below. So anong ginawa ng kanyang mga kasama? Medyo nagtanong ako Siya ay inakay sa pamamagitan ng kamay. May dala ba silang sasakyan dito? Kung manghuhuli sila, palalakarin nila, i-chain lang na nakalakad na. Sabi ko kasi dati baka may dala silang caravan Pero dito parang wala yata, no? Naglakbay lang sila by foot. Tapos pag nangyahuli sila, siguro palalakarin nila na nakakatali ng sama-sama. Minsan sa palabas ganun no? So siya ay inalalayan, dinala sa loob ng syudad, akay-akay lang siya, sabi doon, leading him by the hand. They brought him into Damascus. And for 3 days, he was without sight and neither ate nor drink. For 3 days, neither ate nor eat. Saul's companions led him by the hand into Damascus. The one, maganda, sabi ng Daniel Matthew Henry, the one who thought he would take the disciples of Christ as prisoners, yung isa na nag-iisip na dadakpin niya yung mga alagad ng Panginoong Yesus at dadalhin niya sa Jerusalem bilang mga bihag, bilang mga preso, ay siya was himself led captive, Siya yung nabihag ng Panginoong Jesus. Siya yung inakay ng Panginoong, binihag ng Panginoong Yesus papunta sa loob ng siyudad ng Damascus. At sa loob ng 3 araw, marahil, dun sa picture ko, parang nakahiga lang siya. Nakita niyo ba yung picture? Nakita niyo yung picture? Nakahiga bulag. He lay without sight, nakahiga na walang nakikita for 3 days. He was in the dark about his own spiritual state. Siya ay nasa kadiliman sa kanyang spiritual na kalagayan. Nasa madilim niyang spiritual na kalagayan. Tingnan natin, Balik muna tayo doon. Hindi siya makakain. Parang kanta, hindi na makakain, hindi pa makatulog. The experience was so unsettling, nakakabagabag yung kanyang karanasan that for 3 days, Saul could neither eat nor drink. He was so wounded in spirit. Naging napakasugatan ng kanyang kalooban o masama ang kanyang pakiramdam because of his sin. Dahil sa kanyang kasalanan that he could not enjoy neither food nor drink. Wala siyang ganang kumain ni uminom dahil sa kanyang kasalanang ipinahayag ng Panginoong Jesus. Ang tanong, why did Jesus blinded Saul? Yun yung malaking tanong. Bakit binulag ng Panginoong Yesus si Saul? Napag-isipan nyo na rin ba yan? Bakit siya kailangang bulagin? And what did Saul do for 3 days? Ano yung ginawa niya sa loob ng 3 araw? Anong kapalagay niya? Meron bang wild guess? Bakit siya kailangang bulagin ng Panginoon? At ano ang ginawa niya sa loob ng 3 araw? Nakita ko, nakahiga lang siya. Walang kita. At marahil siya ay, anong ginawa niya? Yung point natin, siya ay nanalangin. Di ba minsan ganon, kapag wala kang magawa, lalagay ka ng Diyos sa isang sitwasyon na wala kang magawa, kundi ang manalangin. Jesus could have used any method. Nung naghahanap ako ng picture, nung nabulag na yon, nakita ko to, natisod ko to sa step peso, faith. Step of faith. Bakit ganyan kaya yung niya, yung link niya, Jesus could have used any method to get Paul's attention. Pwede siyang gumamit ng anumang paraan para kunin ang atensyon ni Saulo. But he chose blindness. Pinili ng Panginoong Yesus ang pagkabulag ng
ni Saulo para kunin ang kanyang atensyon. Sabi niya pa rito, the Bible doesn't specifically explain, no? Hindi po ano sabi to, hindi po tiyak na ipinaliliwanag ng Biblia yung tinatawag na makatwirang na yung dahilan, ano? Pero makatwiran pong ipalagay yung tatlong bagay. Bakit ginawa ng Panginoong Hesus ito kay Saulo? Ang siya ay mabulag. Hindi daw ganun katiyak, kaliwanag sa mga salita sa Biblia, pero pag binag-aralan natin, ito yung makatwirang ipagpalagay na dahilan bakit binulag si Saul. Nagtatanong din ako bakit Lord binigyan mo ako ng sakit? No? Ako, nasagot ko na yun eh. Bakit binigyan ako ng Diyos ng hypertension? Maingat ako sa pagkain. Ma-exercise ako, doon nabawasan. Ano? Alam niyo, sagot sa akin ng Panginoon, yung sagot na na-reveal sa akin. Kasi madalas pag nakakita ko, yabang ko. Tumataba ka ako, sexy pa rin. Ang huli nga naming laro no? Huling na laro, sabi ko sa kaklase noon. Sabi ko sa kaklase na, pwede pa, kaya ko pa. At my age, sabi ko, I can still run. No? Pag pipila ako sa Jollibee, tapos may senior ID po. Gusto mo hamunin kita ng takbuhan? Mayabang ka no? Yun yung reveal sa akin no? Honestly, yun yung reveal sa akin Somehow, most often, nagiging mayabang ako kasi pakiramdam ko malusog ako kumpara sa iba. Dahil sa aking pangangatawan. Sila ang lalaki ng tiyan. Biglang umawak sa tiyan. Biglang umawak sa tiyan. So ako, yun ang nireveal sa akin naman, kinuha no? Teka, kadi-devotion mo lang. Sabi sa akin ng Panginoon, di ba, kadi-devotion mo lang. You cannot boast of your wisdom, of your wealth, of your strength, but instead boast that you know God. Wala kang pwedeng ipagyabang. Kasi God is in absolute control. Hindi ka pwedeng magyabang. Tingnan natin, ano yung 3 reasons, no? Una, with Paul being a very prideful and self-righteous, Paul, tabi ko nga sa inyo, kasalanan ni Paul, napaka-yabang. At itinatago niya ang kanyang pagiging mayabang sa pagiging self-righteous, sa pagiging religyoso. Nagagalit tayo, naiyak si Pastor Enrico yata, hindi yata, doon sa iba naiyak nun. Nagagalit tayo, maraming taong nagalit doon sa assassin ni Kirk. Walang pinagkaiba yung assassin niya kay Paul, kay Saul. Hindi nila kaya si Kirk sa debate. Pikon, talo, inis talo. So ginawa nila, pinatay. Ganon din si Saul. Hindi siya manalo kay Stephen sa debate, talo siya. Ang alam niya, magaling siya, matalino siya. Ayaw niyang aminin, talo siya. Kaya ang ginawa niya, pinapatay niya si Stephen at dinamay pa ang lahat ng mga mananampalataya. Wala siyang pinagkaiba sa assassin ni Kirk. It was necessary for Jesus to assert, kailangan ipakita, patunayan, ipilit ng Panginoong Hesus yung kanyang kapamahalaan at kapangyarihan. Paul needed a first-hand experience, kailangan niya ng personal na karanasan sa Panginoong Hesus upang siya ay maging matagumpay sa kanyang gagawing ministeryo. Yung makikita natin, tatawagin siya. Sabi nga doon sa preceding verses, chosen vessel, pipiliin siya ng sisidlan. So una, para ipakita kay Paul sa mayabang na si Pablo, di ba sabi doon, you cannot kick against the prick. Hindi ka pwedeng sumipa sa direksyon na taliwas doon sa pamalo o tungkod na nagtataboy ng mga hayop. Pan siya sabi sa kanya, Paul, sumuko ka na. Hindi mo ako kaya. At yan ay papatunayan ko sa iyo. Mawawala ang iyong paningin. Ano yung pangalawang dahilan?
Saul's blindness caused him to understand that he is helpless. Mauunawaan niya na siya ay walang magagawa laban sa Diyos. Walang magagawa sa kanyang sariling lakas. No? Sa harapan ng Diyos. And that he needed God in his life. Sabi nga, pag madalas binibigay ng Diyos ang mabigat na problema sa tao upang matutunan niyang lumapit sa Diyos at humingi ng tulong. Hindi sa albularyo, no? Sa Diyos. With Paul sitting in darkness for 3 days, not knowing why it happened, nakahiga sa loob ng 3 araw at hindi alam kung bakit itong nangyari or if he would stay blind forever. Hindi niya alam ano nang susunod. Basta ang alam niya lang, merong ipinangako sa kanyang Diyos. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. God truly brought Paul to his knees. Panatunayan niya ng susunod na verse. No? And the Lord said to him, kay Ananias, sa vision, get up and go to the street called Straight and inquire at the house of Judas for a man from Tarsus named Saul. Ano daw ginagawa ni Saul? Praying. Pag helpless ka, natututo kang manalangin. Tama? Kapag weak ka, natututo kang manalangin. Kapag meron kang pangangailangan, natututo kang tumawag sa Diyos. Kaya, paalala sa atin, wag nating isiping we are in control of our life. Baka dalahin tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na sasabihin sa iyo, wala kang magagawa sa iyong sitwasyon. At ang pwede mo lang gawin ay manalangin. Pangatlo, spiritually, Paul needed to lose his sight. Kailangan niya mawala yung kanyang paningin in order to gain it. Spiritually, kailangan niyang mawala yung paningin niya para magkaroon siya nito. He would be able to, makikita natin yan sa second point natin mamaya, he would be able to see clearly God unless his old way of looking at things, dati ito yung nakikita niya, kailangan siya mabulag para pag mula magkaroon siya muli ng paningin, magkaroon na siya ng bagong pagtanaw sa kung sino si Jesus at kung ano ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Sino ang mga mananampalataya? Gaano kamahal, kahalaga ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus? Alam niya noon yung mga law, pero dito, mararanasan niya yung masaganang biyaya ng Diyos. At ituturo niya sa mga susunod na panahon na it's not the law, it's not your own righteousness that can save you, but the grace of God. Yan ang tema lagi ng sulat ni Pablo. Hindi sa kautusan, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa iyong mabubuting gawa, kundi sa mabuting kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Yun ang makikita niya. Kailangan niya mabulag para pag nagkaroon siya ng panibag, bumalik ang kanyang paningin, magkaroon na siya ng panibagong pananaw. Tamang pananaw sa Panginoong Hesus, sa Diyos, at sa mga mananampalataya. The Bible doesn't say, but I'm sure, sabi nung sumulat, was incredibly thankful, no? Na hindi man sinasabi, pero naging sobra lubos ang pagpapasalamat ni Pablo, ni Saulo, nung manumbalik ang kanyang paningin. Dahil magkakaroon na siya ng panibagong pagtingin sa Diyos, bagong liwanag, bagong pananaw, at yung dati niyang pananaw sa kung sino ang mga Kristiyano ay magbabago. Dati anong tingin niya sa mga Kristiyano? Mga kaaway. Sa pagbabalik ng kanyang mga paningin, titingnan niya na ang mga Kristiyano bilang mga kapatid. Yan. Reserve ko yan kay Brother Bruce. Hindi ko makalimutan yan. Brother Bruce. Iba na ang pagtingin niya. At yun yung pinapakita nung pagtanggal, sabi no, yun yung ini-illustrate nung yung parang kaliskis sa kanyang mata. Yung dati niyang kabulagang espiritual, nawala na.
at meron na siyang bagong espiritual na pagtingin sa Diyos at sa mga mananampalataya. Ano yung first point? Ako, pangalawa pa, parang A pa rin. Dapat B yan eh. No? Ano yung first point? The Savior remove soul's physical vision. Baliktad naman, soul receive the Savior's spiritual vision. Inalis ng Diyos yung kanyang physical na paningin, pero binigay sa kanya, tinanggap niya yung spiritual na paningin. Pagtingin, pangitain. And the Lord said to him, get up and go to the street. Sabi niya, no. Sabi ng Panginoon na kinausap si Ananias, get up. Ano yung, sabi niya, meron, sabi, and he has seen a vision. Sa kanyang pananalangin siya ay makakakita ng vision. Magkakaroon siya ng pangitain, hindi panaginip. Yung isa, hindi vision, yung una. Face to face siya, nakaharap niya. Ito ngayon, habang nananalangin siya, nagkaroon siya ng pangitain. What's the difference between vision and dream? Pag dream, anong ginagawa mo? Tulog. Pag vision, gising pero wala ka nakikita. Nakakita ka sa pangitain. Yun ang pagkakaiba. Nakita siya meron siyang pangitain na nakita. Meron akong magandang tanong, no? Meron ba dito na Saul was suffering, di ko na nakita. No? Saul was suffering a physical problem, was blind and sick. Christ had promised him that he would be told later that what he was to do. And Saul prayed that someone, and gusto ko pala sanang itanong, ano yung ipinapanalangin ni Saul? Ano yung pinapanalangin ni Saul? Kaya sabi dyan, no? Sabi nung the new matron, and Saul prayed that someone would be sent to instruct him. Nananalangin siya na mayroong isugo ang Diyos para siya muling makakita. At sa kanyang pananalangin, anong nakita niya? Vision. Ano yung vision? Mayroong lalaking pumunta sa kanya, siya ay pinalangin at siya ay muling nakakita. Ano yung lesson dito? Ano ang lesson dito? Ulitin ko, anong pinag-pray ni Saul? Anong pinag-pray ni Saul? Paano siya makakitang muli? Siya ay nanalangin ayon sa ipinangako ng Diyos. Anong pinangako ng Diyos? Pumunta ka doon at sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong susunod na gagawin. At naniniwala akong lubos, yun yung ipinanalangin ni Saul. Lord, ano po ang dapat kong gawin? At sa kanyang pananalangin, at marahil ang pinanalangin niya, Lord, ano po ang dapat kong gawin para muli akong makakita? Di ba? Alam mo sabihin, Lord, anong dapat kong gawin para muli akong makarinig? Nakakarinig siya. No? Ang ipinalangin niya ay kung ano ang kasalukuyan ng kalagayan at nanalangin siya ayon sa paunang ipinangako ng Diyos. Ulitin ko, anong pinangako ng Diyos sa kanya? Magantay ka, sasabihin sa iyo ang susunod mong gagawin. At yun yung lesson. We must pray for what God has promised. Kapag nilagay ka ng Diyos sa isang mabigat, matindi, mapanghamong sitwasyon, at ikaw ay mananalangin ayon sa ipinangako ng Diyos. Wala kang pera at mananalangin ka, Lord, bigyan mo ako ng pera kahit sa anong paraan. Tama ba yon? At kung gagamitin mo ang sweepstake o loto, gamitin mo, Lord. Tuturuan mo pa si Lord. No? Lord, gusto kong gumaling sa aking karamdaman. At kung gagamitin mo ang albularyong ito, napupuntahan ko, gagaling ako. Tama ba yon? Hindi.
Pag may karamdaman ka, anong napaunang pangako na ng Panginoon ang pwede mong ipanalangin? Panginoon, gusto ko pong ako ay gumaling sa aking karamdaman. Kung iyo pong luluobin. At kung hindi mo po luobin, alam ko meron kang mabuting layunin at dahilan. At alam ko, sapat ang biyaya mo para ako matuloy sa aking buhay. Lord, gusto ko pong magkaroon ng trabaho. At kung bibigyan mo po ako ng trabaho, dalahin mo po ako sa DPWH. Siyempre, ang pipray mo, Lord, gusto ko pong magtrabaho sa isang lugar na nais mong pagdalaan sa akin. Kung saan ako ay magiging pagpapala doon sa kumpanya, kung saan mang ahensya yon na nais mong pagdalagan sa akin, at pagpapalain mo, magiging pagpapala ako, Panginoon, doon sa mga taong aking makakasalamuha, dahil yun ang gusto mo, bila ako, ilang mananampalataya, maging ilaw ako sa lugar na yon. Sa biraw siya na, maging ilaw ka sa biraw. At nang sa ganun din, gamitin mo sila, yung magiging trabaho ko, yung amo ko, makakasalamuha ko, para ako ay pagpalain at ipagkaloob ang aking pangangailangan sa araw-araw. Naintindihan niyo ba yung gusto kong sabihin sa huling pagkakataon? Ito na last na yan eh. Kapag na mananalangin ka, dahil ikaw ay nasa isang mabigat na sitwasyon, mapanghamong sitwasyon, manalangin ka ayon sa ipinangako ng Diyos. Kung may karamdaman ka, i-claim mo, ikaw ang dakilang manggagamot. Kung may pangangailangan ka, ipanalangin mo, angkinin mo, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay at magkakaloob ng aking pangangailangan. Jehovah Jireh. Jehovah Rapha pag may sakit ka. Kapag ikaw ay parang nasa panganib, anong pwede mong ipanalangin? Lord, kaya mo akong, pwede mong i-recite, though I walk through the valley of the shadow of death, I feel fear. Nothing, for you are with me. Manalangin tayo kapag nasa mapaghamon at mahirap tayo sitwasyon. Subalit kung mananalangin tayo, manalangin tayo ayon sa ipinangako ng Diyos. Niling ko po ang lahat na tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Ano ang gusto mong sabihin sa Panginoon? Ano ang natutunan mo? Sabi nga nung iba, ano ang takeaway mo sa umagang ito? Sa mga salitang iyong narinig mula sa salita ng Diyos. Kausapin mo siya, manalangin ka. Naniniwala ako. Sa mga sandaling ito, dinadala tayo ng Panginoong Hesus sa espiritu ng panalangin upang tumugon sa mga hamong ating tinanggap mula sa Kanyang salita. Ano ang nais mong itugon ng Diyos? Tugon mo. Nais ng Diyos na itugon mo sa Kanya sa mga salitang narinig. Kausapin mo ang Panginoon sa mga sandaling ito. Nakikinig siya sa iyo. Pakikinggan ka niya. At tutuparin niya ang Kanyang ipinangako ayon sa Kanyang mabuting kalooban at ayon sa Kanyang itinakdang panahon. Anong mga pangako na Diyos ang nais mong angkinin sa mga sandaling ito ng iyong buhay? Kausapin natin ang Panginoon. Anong sinasabi ng Diyos sa iyong puso? Kagaya kay Pablo, minsan may mga bagay na inaalis sa atin ng Panginoon upang tanggapin natin ang mas mabuting bagay. Maraming mga bagay na para ba pamanghamon o mabigat tayong nararanasan upang lubos nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Nilalagay tayo ng Diyos sa isang sitwasyon para bang wala tayong magagawa at kayang gawin sa ating sariling kakayahan, upang malaman natin na malakas at makapangyarihan ng Diyos na kayang kumilos at gumawa sa ating buhay.
Panginoon, salamat po sa iyong salita na ipinahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa karanasan ng pagsamba, sa isang makatotohanan at makabuluhang karanasan ng pagsamba na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito. Patuloy mo kaming pagpalain ng iyong salita, manatili ang mga salita at katotohanan ng aming narinig sa aming mga puso't isipan. At lubos na pagbulay-bulayan, hindi lang mga sa sandaling to, maging sa paglabas namin sa lugar na ito ng panambahan. Upang lang sa ganon, makita namin, ipakita mo sa amin, ipakita ng iyong banal na Espiritong nananahan sa amin, ang malawak na pagsasapamuhay at aplikasyon nito sa bawat araw. Maraming salamat, Panginoon. Atin pong awitin yung Lord's Prayer. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Magandang tanghali po, tapos na ating pagsamba.